Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Update muna sa LPA na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Huling nakita ito sa layong 125 kilometers kanluran huyan ng Sinait, Ilocos Sur. Ibig sabihin po yung kanyang sentro ay nasa dagat malapit sa western boundary ng ating area of responsibility. Pero sa kasalukuyan, hindi naman na po ito nakakaapekto sa anumang bahagi ng ating landmass. Wala po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Although possible pa rin yung mga localized thunderstorms, mga pulo-pulong pagkilat pagkulog sa northern at central Luzon. Sa nakikita din po natin, based na rin sa ating latest analysis at forecast, posible po na yung LPA na ito ay lumabas na rin ng ating area of responsibility within the next 24 hours or within today din ho yan. At sa ating forecast ay posible rin ho at hindi natin niro-rule out ang chance ang maging bagyo po ito habang papalayo po ito ng ating landmass at papalayo po ng ating area of responsibility. Gayunpaman, kahit na maging bagyo man ito at nasa labas na po ito ng ating area of responsibility, hindi natin nakikita na makakaapekto pa ito sa bansa. Samantala, ang southwest monsoon o habagat patuloy pa rin nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao at ilang bahagi ho ng southern Luzon. Maya-maya lamang ay iisa-isahin po natin yung mga lugar kung saan yung makakaranas ng mga pag-ulan dulot po ng habagat. At update muna dito sa bagyo na minomonitor natin. Nasa labas po ito ng ating area of responsibility pero nasa loob po ito ng ating Tropical Cyclone Information Domain, kaya't minomonitor po natin ito. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 2,580 kilometers, silangan huyan ng extreme northern Luzon, so napakalayo naman po nito sa ating landmass sa ngayon at malayo din sa ating area of responsibility. At ang kanyang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour, kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Pero based po sa ating latest analysis at forecast, may posibilidad po na by Sunday o Monday ay pumasok po ito ng ating PAR o ng ating area of responsibility at kung sakali ay papangalanan po natin itong si Bagyong Fabian. Based na rin sa ating forecast at analysis, may posibilidad din na bago po ito pumasok ng ating area of responsibility or upon entry ng ating PAR ay typhoon category na po ito dahil nakikita natin na itong bagyong ito ngayon ay nasa tropical storm pero sa mga susunod na araw ay unti-unti pa rin po itong lalakas. Samantala sa ating ding forecast at patungkol naman sa tarakho nito, generally westward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw hanggang sa unti-unti po itong pupunta dito sa hilagang kanluran. Pero hindi natin nire-rule out ang chance na maapektuhan nitong bagyo ang extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Kaya pinakamainam po na mag-antabay po tayo sa magiging update ukol dito sa bagyo. Wala rin tayong gale warning ngayon na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat. Although ingat pa rin ang ating abiso sa ating mga kababayang mandaragat, especially yung mga gumagamit ho ng mga maliliit na sasakyang pandagat.